welcome back to my channel. Today we're going to talk about QuickBooks Online, one of the most popular accounting and bookkeeping tools for freelancers and business owners. So usually yung mga clients sa US, sila yung mga gumagamit ng QuickBooks Online. And here's the exciting part. Alam nyo ba na si QuickBooks ay may test drive for free, 100% free? Yes, you heard that right. You can explore all the features without paying or risking your actual data. Lang talaga, may free test drive si QBO, lalo na sa mga beginners na mga gustong maging bookkeeper, magagamit nila to. Lalo na during the interview, pag kailangan ni client ng demo, pwede niyong gamitin si test drive. Okay, let's go. Ituturo ko sa inyo kung paano nyo ma-access yung free test drive ni QBO. Ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Ito yung link ng QBO Test Drive. Pag na-click natin, ito na yung lalabas. So, ito na mismo yung QuickBooks Online. So, sa mga curious dyan kung ano ba meron sa QuickBooks Online na laging binabanggit ng mga freelancer at ng bookkeeper, ito na po yun. So, makikita mo dyan sa pinaka-left, yung dashboard, tasks, transactions, sales, expenses, customer and leads, reports, payroll, time, budgets, taxes. Ayan. And then sa pinaka-top, makikita natin yung sample company. Ang nakalagay dito sa actual, yung pinaka-name ng company. So, etong free, Craig's Design and Landscaping Services. Then, sa right side naman, makikita natin yung settings. Iisa-isahin natin kung ano bang meron dito kay QuickBooks Online. Yes. First, pag na-click natin yung dashboard, tayong makikita dito. Ito yung kagandahan kay QuickBooks. May reminder siya. Like sa everyday, pag mag start na kayo ng work, ikiklik nyo si dashboard, makikita nyo lahat ng tasks na pending and overdue. For example, ito, merong 10 unpaid invoices na kailangan singilin kayo sa mga customers. Ito naman, may overdue na bills na kailangan bayaran natin. At eto, madami siyang reminder. Tapos yung mga hindi nyo nakakategorize na transaction, lalabas din dito. Usually yung mga clients or business owner, dito nagdo-double check sa dashboard para makikita nila, ay hindi ginawa ng bookkeeper ko yung transaction na to. Bakit may remaining 33 transactions? Ayan. So, andito din yung mga list ng bank accounts. Click natin tong mga invoices. Ayan yung usually nalalabas. Yan. Pwede kayong mag-send ng reminder dun sa mga customers na kailangan magbayad, lalo na pagka nasa AR kayo. Dito kayo usually madalas sa mga unpaid invoices. And then dito naman sa task, it depends kung maglalagay kayo ng task na gagawin nyo daily. Di naman masyado ginagamit yan. Ito yung pinaka-part na usually na ginagamit ng mga bookkeeper, yung sa mga day-to-day transaction. Yung sa transactions, bank transaction, dapat, ito yung sinasabi ko sa previous video ko na dapat i-request natin sa client na nakalink na yung bank account nila sa QuickBooks. Kasi mahirap pag hindi nakalink, di ba monthly yung bank statement, i-request nyo pa monthly sa client yung bank statement, then i-convert nyo sa CSV, then i-upload nyo dito sa QuickBooks. Pero pag nakakonect, kita nyo, every time na may transaction si client, papasok yun dito sa QuickBooks Online. For example, dito sa Mastercard, credit card ni client. So, yung daily transaction niya, makikita nyo dito. Swipe si client, makikita nyo yung transaction dito at dito kayo magka-categorize ng transaction. Ito yung mga naririnig nyo na sa task ng isang bookkeeper, nagka-categorize ng transaction. Dito yon nangyayari sa bank transactions. So kung iisa-isahin natin to, baka umabot hanggang kinabukasan yung video natin na to. Cherise. And dito naman sa app transaction, dito nyo makikita yung mga connected na application kay QuickBooks. Yan, katulad ni Amazon, pag yung e-commerce, yung business ng client nyo, eBay, Shopify, PayPal, Square. Ayan. So usually yung mga client ko, eto lang yung connected sa QBO nila, yung Square transactions sa restaurant or sa groceries, sa supermarket,
yung yung mga pinipindot-pindot, connected siya. So, pag bookkeeper ka, maa-access mo sa website yung mga daily transactions at report. Kaya yung kagandahan naman na connected yung Square, like for example, yung daily transactions or yung daily deposit, magsisync siya sa QuickBooks. And pag nakita mo yung na-transfer na money from Square, makikita mo dito agad na may kamatch siya. Ganon yung Square. So, darating tayo sa ibang videos kung paano mag-connect ng mga transactions sa QuickBooks Online. Ito yung sa receipts na side, hindi naman siya masyado ginagamit. Reconcile, ito na yung time na pag lahat yung bank transactions nakabook na as in wala ka nang nakikita dito na kailangan mong i-categorize. Dito sa reconciliation, monthly mo lang naman siyang ginagawa. Bakit importanteng matutunan natin yung chart of accounts? Ano nga ba yung chart of accounts? So, the chart of accounts is basically the backbone of your accounting system. It's the complete list of all the accounts your business uses to record transactions. Ayun yung sa mga nasa category. Think of it like a master list or filing cabinet where every financial activity is categorized properly. Main categories in chart of accounts usually divided into five main types, 'di ba? Sa accounting, ano 'yon? So assets, liabilities, and owner's equity. Ano yung dalawa doon? Income or revenue and expenses. Ito yung five main category. Ulitin natin ano yung five main category sa chart of accounts. Assets, liabilities, owner's equity, income or revenue and expenses. Pero the rest, madami pang nasa chart of account kasi may mga subcategory yan eh. Like sa assets, 'di ba? Andun yung cash, accounts receivable, inventory, equipment, sa liabilities, ang dami diyan. Like loans, accounts payables, credit cards, sa equity naman nandiyan yung mga owner's capital, retainings, yung mga draw account, and sa income or revenue, andyan yung mga money earned like sales, service income, and then sa expenses, money spent to run the business, yung mga rent, utilities, salaries, supplies. Right now, dito sa free test drive ni QBO, may nakalagay ng default na category. So, pare-parehas lang naman yung lalabas sa atin dyan pag i-click nyo test drive ni QBO. Now, yung nakikita nyo dyan, yung telephone bill, monthly building list, kasi pare-parehas lang yung amount monthly. Kaya, ginawa niya na ng recurring bill. Explore nyo lang. Like dito, click nyo lang yung new pag gagawa kayo ng mga recurring transaction. And then, under sales, dito nyo, pag nasa accounts receivable kayo, usually nandito kayo sa part na to. Yan yung customer, products or services, estimate, invoice, recurring invoice, receive payment, sales receipt, bank deposit, create, statement, create, recurring payment. Dito nyo din makikita yung mga lahat ng invoices. Laruin nyo lang kung ano yung meron dito sa test drive ni QBO. Like, sundan nyo lang yung bawat makikita nyo dito. Unang natutunan ko na accounting software, si QuickBooks. Kasi nung nabanggit ko, di ba, nung nasa Dubai ako, yung unang naging work ko sa Dubai, QuickBooks Online yung ginamit namin na system. And then under expenses, pag naman nasa payables kayo, dito kayo usually sa expenses side ni business. Ayan. So bills, bill payments, vendors, contractors, sa customer leads, hindi naman to masyado ginagawa ni bookkeeper. And then, ito yung pinaka-importanting part sa reports. Dito nyo makikita may software na magge-generate lang kayo dito ng report. For example, kukunin nyo yung profit and loss ni business. So, click nyo lang yung profit and loss, magge-generate na siya ng report. Pero, once mag-generate at magbigay kayo ng report sa mga client, kailangan nyo i-review isa-isa. So, hindi porket na-generate lang natin yung report, like, ikiklik nyo lang, is ayun na yon. Kailangan pa din nating i-review. Ako, mas gusto ko yung yung classic view kesa sa modern view ni QBO. Medyo nahihirapan ako ngayon sa, bagong update ni QBO. Then go back to report list. Lahat ng kailangan yung report is makikita nyo dito. Balance sheet, accounts receivable aging summary, audit log. Ito.
So, explore nyo lang din kung ano yung mga report na kaya ni i-generate ni QBO. Then, payroll, pag si client, yung payroll niya ay nasa QBO, magagamit nyo din to. Time, hindi naman ginagamit yung time dito sa QBO. Budget, ito yung kagandahan kay QBO kasi pwede na siya yung mag-file ng taxes ni client. Yan. So, may sales tax, merong income tax. Ito yung pinakagusto kong part sa taxes ni QBO, yung sa 1099 filings. Yan. Explore nyo lang din kung anong meron dito. Hindi pa naman tayo kailangan dito mismo sa may taxes. My accountant, eto, lending and banking, commerce. Ayan. So, dito sa commerce, usually dito rin makikita yung mga nakakonect na application kay QBO. Medyo madami kayong kailangan aralin kay QBO, pero once na matutunan nyo siya, grabe, sobrang worth it talaga na matutunan itong QuickBooks. Masasabi ko na nung natutunan ko si QBO, isa ito sa nagpabago ng buhay namin. So, nagtatapos yung walkthrough natin kay QuickBooks Online Test Drive and I hope this gave you a clear idea kung paano nga ba ginagamit si QBO and I will try my best gumawa ng mga tutorial kay QuickBooks Online, lalo na sa chart of accounts and paano mag-categorize ng transaction. Remember that the best way to learn is to actually explore. So, explore nyong mabuti yung test drive ni QBO. So, don't be afraid to try the test drive yourself. It's free naman and safe to practice bookkeeping skills without any risk. If you found this helpful, please give it a thumbs up. Don't forget to subscribe for more tips on bookkeeping, freelancing, and QuickBooks tutorials and share this with someone who might benefit from it. Thank you for watching and I'll see you in the next video.